ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin palakpakan ng mabuting balita. Dalawang insights po ang ating pagnilayan ngayon, kaugnay ng ating ebanghelyo sa linggong ito. Una ay, ilang taon na po dito sa parokya natin. Alam nyo ba nitong Setyembre, 0 ang kasal sa parokya. Okay lang kung sa ibang parokya nagpakasal, pero hindi naman natitigil ang pagbibinyag. No? Linggo-linggo, meron tayong binyag. Sa pag-aaral, marami po tayong kabataan ngayon na iwas pagdating sa commitment, na? Sa pag-aasawa. Yung iba ay nagtatry muna, testing muna. Tingnan muna natin kung tayo compatible, na? Live-in. Ayun, pasok sa live-in. Pag sinabi nating live-ins, and living in sin, live-ins, living in sin. Walang basbas ng Diyos, walang basbas ng simbahan. At doon, naaakit ang marami nating kabataan, yung kasal sa banig. Sabi nga sa Marriage Encounter Seminar, kasal sa banig. Sapagkat walang basbas ng simbahan. Ang mga marami nating kabataan ngayon, yun po ang pinasok na buhay. Hindi nabibigkis ng sakramento, ng matrimonyo, ang pagsasama. Yan ay influence marahil ng mga dayuhan sa ating naging kamulatan na ngayon sa panahon natin, ay pwede naman pala yun. At ang mga magulang ay tali rin ang kamay pagdating sa kanilang mga anak na hindi mapilit na maipakasal sa simbahan ang kanilang mga anak. Marahil, may mga magulang din na pumasok na rin sa ganong ugnayan. Father, mahalaga naman kami nagmamahalan. Kung hiwalay naman sa asawang, tunay na asawa, si babae o si lalaki. Kalawa, makita natin yung stand ng simbahan. May malaki tayo na tarpaulin. At yan ang sinabi ng mga obispo ng Pilipinas na lagyan ang bawat simbahan, harap ng simbahan, ng no to divorce, yung diborsyo. Yung maging batas ang diborsyo katulad ng sa Europa, sa Estados Unidos ng Amerika, na ito ay sa kanila ay batas, legal. Kapag hindi ka na masaya sa pagsasama ninyo mag-asawa, they resort to divorce. Yan po ang ipinagtatanggol ng ating simbahan. Yan ang iniingay sa mahabang panahon na po, sabagat marami na pong pangulo ng bansa na at mga lawmakers na gusto pong maiusad ito at maisabatas ang diborsyo. At ngayon, alam nga natin na marami tayong mga Catholic Christians na mga lawmakers, pero wala na rin yung kanilang paninindigan pagdating sa kasagraduhan ng kasal. Una, mga kabataan, ayaw
tumanggap ng sakramento ng matrimonyo. Ikalawa, yung nagsasama ay gusto na rin umayon sa diborsyo. Ang mawasak ng tuluyan ang pamilyang Kristiyano, ang pamilyang Pilipino. Mga kapatid, yan ang malungkot na tagpo sa ating ngayon na kinahaharap ng ating simbahan. Ang maraming umaayon na sa diborsyo. Pero tingnan natin ang ating mga magulang kung paano sa kabila ng kahinaan ng bawat isa, napagtagumpayan po ito. Napagtagumpayan. Merong forever sa marriage. Amen? Amen? Parang umayo ng iba. Alam nyo, ano ba ang kulang kaya? Bakit nagkakaganito ang buhay ng mag-asawa? Lalo yung nabibigkis ng sakramento ng matrimonyo. Bakit? Baka may problema sa dasal. Baka hindi na nakakapanalangin ng mag-asawa. Kapag nananalangin ng mag-asawa araw-araw, umaga, gabi, nagdadasal po yan prayer power. The power of prayer. At mapapasok doon yung tinatawag nating couple power. Amen? Yung lakas mag-asawa. Sabi nga sa Marriage Encounter Seminar, lakas mag-asawa, couple power. Pag nandun po yung dialogue, ayan, baka hindi na nag-uusap kasi yung mag-asawa, hindi na nakikipag-usap sa Diyos at hindi na rin sila nakikipag-usap sa isa't isa. Si lalaki dinadaan sa pagtalikod kapag may issue. Iniiwasan na si babae ang kanyang asawa, ang kanyang misis. Ayaw harapin ang issues. Ayaw makipagdialogo, makipag-usap sa kanyang kabiyak. Iwas pusoy. Bakit hindi harapin ang issues sa buhay ng mag-asawa? Bakit merong hindi pagkakaunawaan? Bakit merong parunggitan? Bakit merong ganun ba? Pagod na ako. Ako na dito sa bahay, sasabihin ng babae. Sasabihin naman ng lalaki, pagod din ako. O yun, yung dalawang pagod, nagkaharap. Nagkainisan. Kuya Efren? Bakit hindi magparaanan? At bakit hindi mag-usap, mag-dialogue, mga kapatid? Takot sa dialogue. Naalala ko yung kwento, ako'y matagal po sa pagbibigay ng bilang team priest ng MA Weekend Seminars dito sa ating diocese, Quezon City, Maynila. Matagal po ako na spiritual advisor ng Bukas Loob sa Diyos Covenant Community. Dito lalo sa ating diocese. More than 10 years. Alam niyo po, sa MA Weekend Seminar, kapag yung huling araw, yung linggo, sa umaga po, may tinatawag na Grand Dialogue. Di ba, Kuya Dan? Today's yung Grand Dialogue. Pinapasalan ko po yung mga nasa ilalim ng puno na mag-asawa na nag-uusap, kaharap yung kanilang notebook, yung kanilang mga pinagnilayan ng ilang mga araw, tapos yung kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng love letter na hindi nila masabi sa harapan, baka sigawan agad, baka pagalitan agad, baka hindi matuloy ang usapan. Kaya sinusulat na lang. Yun ang advice namin. Pagdating ng Grand Dialogue, gusto magsuntukan sa harap ko yung mag-asawa. Ako yung referee. Madalas sa Ate Penny, ako referee. Nagre-referee ako. Alam niyo, sa pagdadialogue, ayun, lalabas na yung mga issues. At alam niyo, matutuklasan ni Father, yung mag-asawa, bata pa, mga 5 taon pa lang nagsasama, yung bahay nila sa Tondo, malaking bahay.
hinati nila sa gitna sa pamamagitan ng masking tape. O, sa gitna, Ate Daisy, may tape. Isa ang banyo, nilagyan ng ikalawang banyo sa isang sulok na ang bed ng babae din, sa kabilang bed yung lalaki. Ate Luz. Humantong sa ganon ang pagsasama ng mag-asawa, may hatian. Ay, huwag kang lalampas sa tape na yan, sa guhit na yan. Huwag ka ring lalampas sa aking dito. Ano tawag doon? Marriage singles. Namumuhay bilang mag-asawa sa isang bubong, pero parehong binata at dalaga. Walang pakialaman. Walang pakialaman. Kasi wala na yung dasal. Wala na rin yung pag-uusap para magkaintindihan, para magkapatawaran, para magbigayan, para magtulungan. Sumusuko kaagad. At iyan ang sitwasyon ngayon sa maraming mag-asawa na kinakaharap. Sana maisabatas na yon. Parang artista, palit-palit ng partner. Pagod na ako sa iyo, hahanap na ako ng iba. Ngayon, Coke in can ka na, nung araw, Coca-Cola, botelya. Gusto ko na uli ng sexy. Ganun ba, Kuya Joel? Dahil ba ang itsura na ng asawa ay kaaalaga ng inyong mga anak, kalilinis sa bahay, hindi na nakapag-exercise. Kaya ang tip sa mga kababaihan, matutong mag-exercise. Tip ko lang yan at biro ko lang. Para manatili bang sexy sa paningin mo yung asawa at nang hindi ka makahanap ng mas sexy kay misis? Panlabas na lang. Pero kapag kayo'y talagang nag-i-invest ng oras sa pananalangin bilang mag-asawa at bilang pamilya, kaya magkakawatak-watak talaga ang mag-asawa at ang buong pamilya kapag wala ng couple prayer and family prayer. Pag wala nang na-invest na oras sa pananalangin ng mag-asawa at ng pamilya, babagsak ang tahanan. Maunlad nga ang bansa. Maunlad nga ang bansang Europa, Estados Unidos ng Amerika. Maunlad, marami silang pera. Pero watak-watak, kanya-kanya. Magandang balikan ninyo ang buhay ng lolo't lola. Magandang tingnan yung mag-asawa na mag-holding hands pa rin kapag lumalakad sa daan. Sana maka-inspire yan sa maraming kabataan. At maraming mag-asawa, yung masdan mo, yung mag-asawang naglalakad na magka-holding hands. Walang mali siya. Bakit sila ay naging mag-best friend sa bandang huli? Amen? Kaya po yung, sabi ko, mas lakihan, yung no to divorce. Sana maraming kabataan tayo na matutong mag-invest ba? Pasensya na kayo, habaan ko ng konti. May pinsang buo ako, pareho na silang yumao. Yung pinsang buo ko ay naninirahan sa Tondo, Manila, at yung niligawan niya ay kababaryo ko, namin sa Pungo, Kalumpit. 10 years po yan, Ate Elisa. Saksi ako sa kanilang pag-iibigan. Bata pa ako hanggang lumaki na ako. After 10 years, saka sila nagpakasal. Linggo-linggo yan, walang patid. Dadalaw si Kadomeng kay Kaleti. Dadalaw yan. Ganun lang. Sa simula kasi, pag nakita niya sa tarangkahan yung tatay ni Kaleti, si Tata Atong,
mabagsik na yung mata nun. Ano pa yan? Bebuelo pa yan bago pumasok sa tarangkahan at bago magbabati ng magandang araw po, magandang gabi po. 10 years, walang date sa labas. 10 years, nagligawan. Father, noon pa yan nangyari. Kasi ngayon, pag nagkita yung nagkatinginan sa mata, Ate Luz, yung mga kabataan ngayon, Ate Alice, pag nagkatingin, uy, love na kita. Kaagad nagtana na. Kaagad nag-live-in na. Ate Doring, di ba? Nagkatinginan lang yan. Na-in love na sila sa isa't isa. Sa mga anak nyo po, magandang payuhan po ninyo. Yung mga kabataan naman, di marunong makinig sa magulang. Matigas ang ulo. Ano sabi dito ni Jesus? Bakit pinayagan ni Moises na lagdaan yung paghihiwalay? Matigas ang ulo ninyo. Ayan ang sabi ng Panginoon. Kaya pinasasabi ni Lord, huwag matigas ang ulo, mga kabataan. Mga nais mag-asawa na mga anak, at kung maaari, kayong magulang ang mag-motivate sa inyong anak. Maganda ang kasal, anak, ang sakramento ng matrimonyo, magpakasal kayo. At sa mga nagsasama, nais ko kong sabihin sa inyo, iyan ang ginusto nyo eh. Di ba yan ang ginusto nyo? Hindi kayo mapigilan ng inyong magulang nung kayo ay pinag-iisip mabuti. Hindi. Love ko to. Ilang taong pag-ibig yan? 1 taon lang na pag-ibig? 2 taon lang na pag-ibig? Pagnilayan po ninyo. Pagnilayan nyo. Sapagkat yung kabanalan ng buhay mag-asawa, ito po yung sana ay maabot ng lahat ng may asawa. Yang kabanalan ng buhay mag-asawa. Dasal, pakikipag-usap sa Diyos, at pakikipag-usap ninyo sa inyong kabiyak at sa buong pamilya. Magsusurvive ang pamilyang Kristiyano. Amen.